Yo, good day guys, nandito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin channel. And maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa channel natin and patuloy na sumusuporta. And meron nga sinabi dito si JPE o Juan Ponce Enrile tungkol dito sa isinagawang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, which is totoong peaceful naman. Alam nyo kung bakit? Yung pagpunta namin doon sa mismong venue, which is doon nga kami sa Ilocos Norte, sa may Vigan, sa mismong Vigan, hindi namin naramdaman yung matinding pressure na parang mayroong something na sobrang delikado or may gagawin kami na ikatatakot namin. Walang ganon. Parang namamasyal lang kami o parang namasyal lang kami doon at nanood ng mga programa. Yun nga lang, hindi po tayo nakarating sa stadium. Gusto sana namin makapasok, kaya lang yung papasok na ganyan sobrang narrow na, siksika na yung mga tao. At isa pang problema ay karamihan sa amin halos walang tulog dahil dun sa pagdating namin dun ay mga alas 12 na ng madaling araw, and nahirapan kami paghahanap ng maayos na mapaparkingan. Syempre nagki-clearing din yung mga pulis kung magpaparking ka halimbawa sa tabing kalsada. Magalang naman nila kaming kinakausap at sinasabihan na, sir, nagki-clearing po kami dito, hindi po kayo pwedeng magstay ng matagal. Pero mababait yung mga pulis ng Vigan, mababait sa amin yung mga pulis na naka-duty doon. At isipin nyo, pinayagan pa rin kami mag-stay ng halos 1 oras doon sa kalye na yun. Hindi nila kami kinukulit na umalis kayo dito at bawal dito. Parang kasi doon, parang pinagbibigyan nila dahil mga pagod nga yung mga tao. Yung ibang mga sasakyan nakaparking lang din sa gilid. At kami naman ay siyempre sumunod din kami at naghanap kami ng maayos na parking area papasok. And maganda rin talaga yung naging resulta ng o kinauwian ng rally na ito, dahil kahit papaano na ipahatid natin yung ating mga saloobin and naipakita rin natin yung disiplina. Marami nga ang nakikita tayo na humahanga sa ginawang rally na ito na iglesia, kasi nga bukod sa mabilisan lang na hindi naman talaga masasabing nakaapekto ng todo sa mga mamamayan na malapit doon sa pinagdausan, dahil itong rally na ito ay may mga programa lang na tinapos hanggang dun sa pinakadulo, like 6 PM tapos na siya So ganun yung programa, 6 AM to 6 PM dapat tapos na. And wala talagang masasabi natin na walang hindi ginawa para makaperwisyo. Ito ay ginawa para lang maipahayag natin yung saloobin. And nilinis natin yung mga kalat. Kami may mga sarili rin kaming dalang mga plastic basurahan, inilalagay namin dun sa sasakyan pagka halimbawa tapos na kaming kumain, ilalagay namin dun at para hindi naman kumalat dun sa lugar. And ganun din nakikita natin sa ibang mga kapatid. Nung nandun nga kami sa venue, nakikita namin na wala namang mga nagkalat na mga basura kahit dun sa moment na idinaraos yung rally. And balik na po tayo dito sa ating pag-uusapan, ang statement ni Juan Ponce Enrile. Ito yung isa sa mga sinabi niya na medyo naguluhan ako. Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Doon pa lang sa linya na yun, medyo naguluhan ako. Alam nyo kung bakit? Hindi naman kasi yun yung gustong iparating ng rally na isinagawa, no? Tingnan nyo to. Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Hindi ito yung ipinaparating natin na sinasabi niya kasi dito na kaya ba ng Iglesia ni Cristo na maisaayos ang Constitution o isuspindi ang anumang provision? Diba? Hindi yun. Wala tayong ganong sinabi. And isa pang sinabi niya dito, guys, ready ba tayo o nakahanda ba tayo na baliwalain o isakripisyo ang halaga ng tuntunin ng mga batas natin para lang sa isang grupo
o para sa isang tao. 'Di ba? Sa totoo lang, medyo naguguluhan talaga ako dito. Kasi naalala ko na wala namang ganong sinabi sa naganap na rally na kailangan na isakripisyo o mapawalang halaga ang tuntunin o ang batas natin o yung tinatawag na rule of law. Kaya hindi ko malaman dito kay Juan Ponce Enrile kung ano yung gusto niya ipahayag dito. And guys, alam nyo ba na kung nandun kayo sa isinagawang rally, kung mapapakinggan ninyo yung mga sinasabi ng mga nagsalita doon, na isinusulo nga natin na gusto nating padaanin sa tamang proseso. Paano niya masasabi na binabaliwala o gustong ibaliwala na Iglesia ni Cristo o nung kung sino man yung mga sumusuporta dito ang tuntunin o mga tuntunin ng batas natin? Ang gustong-gusto nga ay i-implement ang tamang proseso just in case na magsasampa ng impeachment complaint laban kay BP Sara, na hindi mo idadaan sa isang legislation na parang isang korte na doon papatunayan o doon ipapakita yung mga sinasabi nilang ebidensya at doon huhusgahan na kaagad at magkakaroon ng impeachment. At ang pagbabatayan ay yung investigation dun sa legislation ng isinagawa ng Quadcom. Di ba? Ito pa. Yung sinasabi niya na impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. Sinasabi niya dito na parang ang impeachment daw ay isang legal na process. Totoo naman. Wala tayong sinasabi na illegal o walang sinasabi yung mga nagsalita doon sa Iglesia ni Cristo rally na illegal ang impeachment. Sinabi pa nga ni Congressman Marcoleta na hindi tayo tutol sa impeachment as long as ang impeachment na isasagawa ay idinaan sa tamang proseso. Hindi ko malaman kung nalalabuan ba ito si JPE o hindi na. Yung sinasabi kasi ng iba na uulianin daw, hindi naman siguro. Kahit pa paano sharp pa rin ito, kahit nasa 100 years old na yata ito si JPE, no. Sharp pa rin siya, I think. Pero medyo nalalabuan lang siya. Oof.